Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Marami sa atin ang naghahanap ng tunay na pag-ibig. At kapag natagpuan na natin ito, sinisiguro natin na hindi na natin ito pakakawalan pa. Kaya naman marami sa atin ang pinakakasalan na agad ang taong yon. Pero hindi lahat ng mga nagpapakasal ay paninindigan ng sumpa na binitawan nila sa harap ng altar hanggang sa dulo. Magandang araw po sa inyo, Miss Roxy. Ako nga po pala si Nestor, 38 years old pa lang po ako. Isa akong tsuper ng bus dito sa may EDSA. Gaya nga po ng karamihan sa mga sumusulat sa inyo, may asawa at anak na rin po ako. Wala naman po ako gaanong pinagkaiba sa ibang tao. Gaya nila o gaya nyo, ay patuloy akong lumalaban sa buhay para sa pamilya at para maibigay ang pangangailangan ng mga anak ko at para matustusan ang pagpapagamot ng asawa ko na may kanser. 5 taon na po na nakikipaglaban sa kanser ang asawa kong si Celia at kasalukuyang nasa Cancer Institute. 2 taon pa lang po ang anak naming bunso noong ma-diagnose siya ng kanyang sakit. Mahirap at masakit, pero sinisikap ko pa rin po na magpatuloy sa araw-araw dahil ako na lang po ang inaasahan ng pamilya ko. Kung pati po ako ay paghihinaan ng loob, paano na sila? Lalong-lalo na ang asawa ko. Ayokong mawalan siya ng pag-asa dahil lang sa kanyang sakit. Para po kasi sa akin, Miss Roxy, ang pag-aasawa ay hindi lang basta-basta. Dahil mahal mo yung isang tao, dapat panindigan mo yon sa kahit na anong sitwasyon ng buhay nyo. Sa hirap man o sa ginhawa. Dapat mananatili kayong magkasama kahit pa sa mga panahon na mahina kayong pareho o hindi nyo naiintindihan ng isa't isa. Pasensya na po kayo kung napaka-corny ko, pero Miss Roxy, dahil na rin po siguro ito sa dami ng pinagdaanan namin sa buhay, kaya ganito na lang ako mag-isip at magsalita. Merienda po kayo dyan. Mainit-init pa po itong tsampurado. Meron din po akong kasamang tuyo. Magdagdag lamang po kayo ng 5 piso. Ate, ako nga pabili. Dalawahin mo na at gutom na gutom ako eh. Sa pang-araw-araw kong buhay ay sa bus station na lang ako madalas kumain. Wala namang ibang mag-aasikaso sa akin sa bahay. Basta masiguro kung may iwan ko ng maayos at may kakainin ng mga anak ko, ay okay na yon, Miss Roxy. Pagdating naman sa sarili ko, kung ano na lang ang mabili ko sa bus station, ay pinagtitiisan ko na lang. O kuya, ito po. Bibigyan na kita ng 2 tuyo. Yun. Salamat ate ha. Nadali mo. Magdadagdag pa ulit ako ng 5 piso. Ilang pirasong tuyo yun? Meron ka ulit 2 pirasong tuyo. Bali 4 na po yun. Miss Roxy, hindi naman po ako yung tipo ng tao na pakialamero. Pero nung makita ko yung nasa gilid ng labi nung nagtitinda, medyo nabahala ako. Tinanggap ko yung mga ibinigay niyang pagkain, tsaka ako nagbayad sa kanya. Pero habang hindi niya pa ibinibigay ang sukli ko, ay hindi ko naiwasang magtanong. Ate, okay ka lang ba? Bakit parang may pasa ka? Mabilis niyang tinakpan ng hawak niyang bimpo ang mukha niya at tsaka inabot sa akin ang sukli ko. Wala to kuya. Sige po, salamat ha. Bukas ulit. Dali-dali siyang umalis noon na para bang hahabulin ko siya, nagtanong lang naman ako. Napabuntong hininga na lamang ako at saka hinalo ang gatas ng tsampuradong binili ko sa kanya. Alam ko na yung mga ganong tagpo, Miss Roxy. Hindi lang naman yon ang unang beses na nakakita ako ng babae na sinasaktan ng asawa nila. Medyo hindi lang talaga ako komportable dahil madalas kong nakikita na ganon ang kalagayan ng babaeng yon. Minsan, meron siyang sugat sa pisngi, putok ang labi, may pasa kung saan-saan, at kung ano-ano pang senyales ng pananakit. Pero hindi rin naman po kasi ako yung tipo na makikialam ng mga bagay-bagay na wala namang kinalaman sa akin. Lalo na kung ayaw namang pag-usapan ng taong yon ang nangyayari sa kanya. Sa dami ba naman ang problema ko ngayon sa buhay, dadagdagan ko pa ba? O problemahin ko pa ba ang problema ng ibang tao? Naku Miss Roxy, husgahan nyo na lamang po ako, pero sa buhay ng isang katulad kong mahirap, hindi ganun kadali ang makinig sa problema ng iba kapag ikaw mismo
ay nalulunod sa mga sarili mong problema. Sinubukan kong huwag pansinin ang mga nakikita ko, Miss Roxy. Pero isang araw, napansin ko ulit yung babae. Nasa gilid siya ng bus station at humahagulgol. Tinatakpan ang bibig niya habang umiiyak. Napakamot ulit ako sa ulo ko dahil pauwi na sana ako sa bahay. Pero may kung anong bumubulong sa akin na dapat ko siyang puntahan at kamustahin. O ate, okay ka lang ba? Tinapik ko siya sa balikat. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pag-iyak. Umupo na lang ako sa tabi niya at hinayaan siyang umiyak. Nahihiya pa nga akong umingiti sa mga dumadaan na tumitingin sa kanya. Baka isipin ako ang nagpaiyak sa babaeng yun. Matagal din po akong naghintay bago siya nagpunas ng luha at saka tumahan. Pasensya ka na sir. Hindi ko alam kung paano na naman ako uuwi nito eh. Bakit ba? Ano bang problema mo? Kasi sigurado akong bububugin na naman ako ng asawa ko. Yung kinita ko kasi ngayong araw, pinambili ko ng bigas at saka gamot ng anak namin. 2 araw na kasi siyang nilalagnat pero ngayon pa lang siya makakainom ng gamot. Bakit ka naman bubugbugin ng asawa mo? Ibinili mo naman pala ng bigas at gamot yung pera ninyo. Ayun na nga po mismo yung problema ko sir. Walang natira para sa kanya. Pinang-iinom at pinangsusugal niya. Naikuyom ko ang mga kamao ko. Ito yung pinakaiinisan kong uri ng lalaki. Kaya maraming babae ang nagagalit sa amin dahil sa mga gagong katulad niya. Palagi kanyang binubugbog no. Napapansin kita eh. Palagi ka nalang may pasa. Tumangulang siya. Miss Roxy, hinayaan kong magkwento sa akin yung babae. Rosa pala ang pangalan niya. Mula raw nung mawala ng trabaho ang asawa niya, imbis na maghanap ito ng panibagong mapapasukan, ay nagpakatambay na lang ito sa bahay. Palaging umiinom at nagsusugal. At ang pinakamalala, nananakit. Hindi lang siya kundi pati daw yung 2 nilang anak. Pagkatapos niyang magkwento ay sumilip ako sa pitaka ko. Magkano na lang ang laman nito at kailangan ko ring bumili ng bigas para sa mga anak ko. Pero hindi ko po talaga siya matiis, Miss Roxy. Inabutan ko siya ng 200 para ibigay doon sa patapon niyang asawa. Naku Kuya Nestor, wag na po, nakakahiya naman. Nakinig na nga kayo sa kwento ko pagkatapos ibibigyan niyo pa ako ng pera. Tanggapin mo na. Ayokong makita ka na bugbog sarado na naman bukas. Bigyan mo na lang ako ng almusal at saka merienda. Tapos quits na tayo. Wala siyang nagawa kung hindi tanggapin ang pera. Pagdating ko sa bahay, gaya ng nakasanayan, ay nagluto ako ng mga kakainin namin ng hapunan. Pagkatapos ay pumunta na naman ako sa ospital para dalawin ang asawa kong si Celia. Gaya pa rin ng dati yung hina ng katawan niya. Mabuti na lang at dinatnan ko siyang gising ng oras na yon. Kahit papano ay nakapagkwentuhan pa kami tungkol sa mga nangyari sa araw namin, kahit halos ako lang naman ang nagkukwento dahil nakaratay lang naman siya maghapon sa loob ng ospital. Kinabukasan, nagulat ako nang lapitan ako ni Rosa at inabutan niya ako ng isang styro ng puto at isang bowl ng ginataang bilo-bilo. Bakit ang dami naman yan? 200 yung binigay mo sa akin, di ba? Mamayang merienda yung iba. Pagbalik na lang ng bus nyo galing Laguna. Nginitian niya pa ako tsaka bumaba ng bus. Napangiti ako dahil solved na ang almusal ko. Pero ang pagbibigay ng pagkain sa akin ni Rosa ay hindi lang natapos nung araw na yon, Miss Roxy. Na mga sumunod na araw ay palagi pa rin niya akong binibigyan ng almusal o merienda. Bumibili pa rin naman ako sa kanya, pero lagi talaga siyang nagbibigay ng libre sa akin. Sabi nila, ang daan daw para makuha ang puso ng isang lalaki ay sa pamamagitan ng pagkain. Siguro nga po ay talagang totoo nga po yun. Dahil ganun po mismo ang nangyari sa amin ni Rosa. Sa mga pasimpleng panlilibre, pag-abot niya sa akin ng merienda, kahit hindi ako bumibili o kahit kapag tinatanong niya ako kung kumain na ako. Lahat po yun ay talagang na-appreciate ko. Matagal na rin po kasi nung huling may nag-alaga sa akin. Nung malakas po ang asawa ko, siya ang palaging gumagawa nun. 5 taon ko na rin pong hindi nararanasan yun. Kaya naman sa mga pasimple na akto ni Rosa,
ay nakukuha niya ang atensyon ko. Parang naging routine na po namin ni Rosa ang ganun. Isang gabi, sa sobrang pagod ko dahil sa traffic, ay nagpahinga muna ako sa loob ng bus pagkababa ng mga pasahero ko. Maya-maya ay kumatok si Rosa. "Oh, hindi ka pa nakakauwi? Gabi na." Sabi ko sa kanya. Pinaubos ko lang yung mga dala kong paninda. Pagdaan ko, sabi nung konduktor mo, kararating nyo lang daw. Oo na-traffic kami ng sobra. Magpapahinga lang ako sandali at uuwi na rin. Tumayo ako at naupo sa tapat niyang upuan. Tsaka kami nagkwentuhan. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang presensya ng isa't isa. Sinilip ko ang lock ng pintuan ng bus. At nang masiguro yon, ay maingat naming tinawid ang makamundong pagnanasa na lumukob sa amin. Pagkatapos ng gabing yon, formal na ang naging patagong relasyon namin ni Rosa. Hanggang sa naiuwi ko na rin siya sa aming bahay, Miss Roxy. "Dadalaw ka ba mamaya sa asawa mo?" Sabi niya habang nakayakap sa akin. Minsang isinama ko siya sa aming bahay. Hindi pa agad ako nakasagot nung itanong niya yon. Oo, kailangan ko siyang dalhan ng makakain niya doon. Tsaka para kamustahin na rin siya. Okay lang naman sa'yo, hindi ba? At saka ko siya binigyan ng mariing halik sa labi. Sinuklian niya yon at nauwi yon sa mainit na tagpo sa aming silid ni Celia. Nga pala, sa tanong mo kanina, oo naman, baliw ka ba? Siyempre kailangan mong unahin ang asawa mo. Hayaan mo habang wala pa yung mga anak mo. Ako muna ang magluluto ng mga pagkaing dadalhin mo sa kanya para makapagpahinga ka pa dyan. Miss Roxy, siguro ang weird po nito para sa iba. Pero naging kapartner po namin ang isa't isa sa pag-aasikaso kay Celia at pakikitungo naman kay Gardo. Ang asawa niya. Kapag masyado akong pagod sa trabaho, siya ang nagluluto ng mga pagkain ni Celia para sa akin. Madalas nga, nagpapadala pa siya ng merienda para sa asawa ko. Tapos ako naman, kapag mahina ang kita niya, ay binibigyan ko siya ng pambigay sa asawa niya para hindi siya saktan nito. Mula noon, naging mas madali ang pang-araw-araw kong buhay nang dumating si Rosa. Bonus pa na ang sarap niyang magluto at magaling talaga pagdating sa kama. Isang araw, pagkatapos po ng trabaho ko, ay hinatid ko si Rosa gamit ang motor ko sa bahay nila. Pagbaba niya ng motor, ay nagulat ako nung isang lasing na lalaki ang humablot sa buhok niya. Totoo nga. Totoo nga ang sinasabi nilang nanlalalaki ka. Pinagpawisan ako ng malamig nung marinig ko ang sinabi niya. Aray ko, Gardo, ano ba? Bitawan mo ko. Pare, mali ka ng inaakala. Lalapit sana ako sa kanila pero mabilis akong pinigilan ni Rosa. Umalis ka na, Nestor. Pumunta ka na sa asawa mo. Ako na ang bahala rito. Aray ko, Gardo, ano ba? Umuwi na tayo. Sa bahay tayo mag-usap. Miss Roxy, sobrang ikinahihiya ko ang naging reaksyon ko nung araw na yon. Dahil na rin siguro sa takot ay sinunod ko ang sinabi niya at umalis ako. Nakita ko pa na kinaladkad siya pauwi ng asawa niya habang hila-hila ang buhok niya. Sobra po akong naawa noon kay Rosa. Pero kung tutulungan ko siya, pareho lang kaming mapapahamak at ayoko pong magdala ng gulo sa pamilya ko. Pagdating ko ng ospital, ay nadatnan ko si Celia na nakaupo sa may kama niya. Nakangiti siyang nakatanaw sa may bintana habang nakahawak sa tubo ng dextrose niya. Mahal, may dala akong merienda oh. Mabilis akong ngumiti at inasikaso ang pagkain niya. Nakasanayan ko na po yun, Miss Roxy. Na kapag si Celia ang pupuntahan ko, kailangan ay lagi akong nakangiti. Dapat ay masaya ako palagi. Okay ka lang ba, Nestor? Mukhang malungkot ka. Nagulat ako nung itanong niya yun sa akin. Oo naman. Bakit mo naman natanong? Nitong mga nakaraan, abot mata yung mga ngiti mo. Tapos ngayon naman, parang kinakabahan ka na hindi ko maintindihan. May nangyari ba? Ano kasi, mahal? May bago ka na ba, Nestor? Celia, patawarin mo ko. Pasensya ka na talaga.
Miss Roxy, dati hindi naman ako naniniwala sa sinasabi nilang kapangyarihan daw ng mga babae na nalalaman nila o nararamdaman nila yung mga bagay-bagay na isinisikreto sa kanila o kapag nagsisinungaling ang isang tao sa kanila. Pero nung araw na yon, naranasan ko po talaga yung sinasabi nilang woman instinct na yon. Kung tanungin po kasi ako ni Celia tungkol sa mga nangyari sa akin, parang alam na alam niya ang lahat. Kahit hindi naman niya nakikita at kahit wala naman siyang ibang mapagtatanungan tungkol doon. Gagaling ako, Nestor. Kaya hiwalayan mo yung babae mo. Diretso niyang pong sabi sa akin noon na parabang siguradong sigurado siya. Oo, mahal. Hiwalayan ko. Pasensya ka na, mahal. Miss Roxy, masakit po para sa akin yon. Pero alam ko na yun naman talaga ang dapat kong gawin. Lalo ngayong umamin na ako sa asawa ko at nakakatunog na rin yung asawa ni Rosa. Baka kasi kapag ipinagpatuloy pa namin ay hindi lang basta pambubugbog ang gawin niya. Sa paglipas po ng mga araw ay sinubukan kong umiwas muna sa kanya. Hindi ko po kasi kayang biglain siya sa pakikipaghiwalay ko. Iniisip ko na sa dami ng stress niya sa buhay ay dadagdag pa ako. Sa paglipas din po ng mga araw na yon, ay doon ko na-realize na si Celia pa rin po talaga ang mahal ko. Oo, aaminin ko na may nararamdaman din naman talaga ako para kay Rosa. Pero hindi gaya ng kay Celia. Hindi ko pala kayang mawala sa buhay ko ang asawa ko. Pero Miss Roxy, hindi ganun kadali ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Kung kailan kasi napagdesisyonan ko ng umiwas, na kung kailan pursigido na ako na makipaghiwalay sa kanya, ay doon naman ako nagkaroon ng mas maraming rason para huwag siyang iwan. Isang araw ay maaga akong pumasok sa trabaho. Nagulat na lang ako nung naroon na si Rosa sa mismong bus na binabiyahe namin. Nakaupo siya sa harap noon at nung nakita niya ako ay tumakbo siya papalapit sa akin. Nestor, papatayin niya ako. Kailangan mo akong itakas kung hindi papatayin niya ako. Humahangos at napapaluha niyang sabi, ano bang sinasabi mo, Rosa? Ang aga-aga. Hindi ka na ba talaga matatapos sa ganyan? Nestor, nagmamakaawa ko sa iyo. Hinawakan niya ang kamay ko at saka siya lumuhod sa harap ko. Rosa, tumayo ka nga dyan. Nakakahiya, pinagtitinginan na tayo. Nestor, nagmamakaawa ko. Mamayang gabi kapag hindi pa kami nakaalis ng mga anak ko, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Hindi ko na kaya, Nestor. Nung banggitin niya ang tungkol sa mga bata, ay parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Dahil po doon, hindi ko na nagawang tumanggi pa. Alam ko naman kasi kung gaano kademonyo ang asawa niya. Dati, pinaso daw ng asawa niya ng plancha sa kamay yung anak nilang bunso. Kaya paano ko naman sila matitiis kung alam kong ganun na lang kung alipustahin sila nito. Hindi po ako nakapasok sa trabaho nung araw na yon. Dinala ko silang mag-iina sa bahay namin. Medyo magkalayo naman po kasi ang mga lugar namin, kaya safe naman sila doon. Ipinakilala ko sila sa mga anak ko dahil wala namang pasok sa eskwelahan nung araw na yon. Ang sabi ko na lang ay kaibigan ko na makikituloy muna sa amin. Dahil nga tinataguan nila ang asawa niya. Naintindihan naman po ng mga anak ko yon. Mabuti na lang at hindi na sila nagtanong ng kung ano-ano pa. Dahil alam ko namang mahihirapan lang kaming sumagot kung sakali. Miss Roxy, ang usapan namin nung una na 3 araw lang ay naging 1 linggo. Hanggang sa hindi namin namamalayan na naging 1 buwan na pala yun. Rosa, kailan ba kayo pupunta sa probinsya ng mga anak mo? Ang sabi mo noon 3 araw ka lang dito sa amin. Pero 1 buwan na kayo rito. Paano kung matuntun ka dito ng asawa mo? Damay pa pati yung pamilya ko. Napansin ko ang paglakas at pagbilis ng paghihiwa niya doon sa repolyo. Kung makapagsalita ka naman, Nestor, para namang ayaw mo kong kasama niyan. Rosa, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na nakikipaghiwalay na ako? Ikaw lang naman itong umaayaw. Bumubuti na ang lagay ng asawa ko. At gusto ko na kapag umuwi siya rito, wala na kayo. Ano na lang ang mararamdaman ng tao? Nagpagaling siya ng 5 taon. Tapos pag uwi niya, dadatnan niyang may ibang babae akong kasama sa iisang bahay. Eh di sabihin mo na lang sa kanya kung ano talaga tayo.
kung anong meron sa atin. Nestor, ni minsan hindi naman ako naging pabigat sa'yo. Ikaw na nga ang nagsabi, di ba? Na mas gumaan ang buhay mo nung may nakakatuwang ka na. Bakit? Kapag umuwi ba yung asawa mo, magagawa niya ba yung ginagawa ko? Maaalagaan niya ba yung mga anak niyo? Ikaw, maaalagaan ka ba niya? Matutulungan ka ba niyang kumita? Rosa, hindi yun tungkol dun. Ang sinasabi ko sa'yo, matagal na tayong wala at pinipili ko ang asawa ko kaysa sa'yo. Intindihin mo naman yun. Hindi ko naiintindihan at ayokong intindihin, Nestor. Pagkatapos mo akong gamitin, ganun-ganun na lang. Tigilan mo ko, Nestor. Miss Roxy, patuloy po sa paggaling ang asawa ko at patuloy rin kami sa pangangarap na magkakasama-sama na ulit sa iisang bahay. Pero kasabay din po noon ay ang pangamba ko dahil sa tigas ng ulo ni Rosa. Hindi ko lang kasi magawang palayasin siya ng tuluyan dahil naaawa ako sa dalawa niyang anak. Pero paano naman ang pamilya ko? Paano kami ni Celia, Miss Roxy? Araw-araw po akong nangungonsimisyon dahil sa kalagayan naming ito. Ano po ba ang magandang gawin para mapaalis ko na si Rosa sa pamamahay namin? Sana po ay matulungan ninyo ko dahil talagang konting araw na lang ay makakalabas na po ang asawa ko. Ayokong magsimula ng gulo at ayoko ring masakta ng asawa ko, Miss Roxy. Maraming salamat po sa pakikinig at pagbabasa ng aking kwento. Nagbabahagi, Nestor.